Patuloy na aftershocks dito sa bahagi pa rin ng Davao Occidental. Pinag-iingat pa rin ang mga kababayan natin. Ilang evacuation na isakop na sa iba't ibang bahagi ng General Santos at ilang bahagi sa Sarangani. Kasabay na naman ng sunod-sunod na malalakas na magnitude 5.2 na lindol ngayong araw. Southwest monsoon patuloy pa rin na magdadala ng malawakang ulan sa ilang bahagi ng extreme Northern Luzon, lalo na sa kanlurang bahagi ng Ilocos Norte at bandang Pangasinan. Nananabi sa silangan ng bansa, katamtaman, maaraw at malinsangan ng panahon, kasabay ang gloomy sa Metro Manila despite na hot humid na panahon tayo hanggang sa buong Kabisayaan. Kanlurang bahagi pa rin ng Visayas at Mindanao makakaranas ng mga maulap na papurin at kalat-kalat na pag-ulan. Samantalang ang silangan ng Mindanao patuloy na magiging maaraw at malinsangang panahon na may nakanakang isolated rain showers. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, June 9, 2026. Ang oras sa ating boss may umaga, alas 10:48 na ng umaga. Bagamat medyo makulimlim ng bahagya pero gloomy at overcast dito sa amin sa Caloocan, so inaasahan sa buong Metro Manila. Pero patuloy na medyo hot, humid na panahon tayo at kasabay din ng medyo umiiral na easterly sa silangan naman samantalang ang ating hanging habagat naman ay medyo ramdam lamang at umiiral dito sa hilagang bahagi o hilagang kanluran ng extreme Northern Luzon, dyan sa area na yan ng bandang Ilocos Norte hanggang bandang Pangasinan po. Bali sa bandang ibaba kasi medyo walang habagat na dumadaloy, kaya medyo clear skies tayo kasama ang Metro Manila at Southern Luzon, although nagiging gloomy tayo paminsan-minsan. So makita natin sa ating Doppler radar imagery na halos walang gaanong kaulapan dito sa bandang Metro Manila, pero pagdating sa may bandang Pangasinan mapapansin natin ang medyo umuulan-ulan ngayon dyan sa bahagi nga po ng Bolinao at ilang bahagi po ng Pangasinan at Zambales hanggang dyan sa may parting iba. Yan, makikita po yung Doppler radar imagery na at least merong water precipitation estimation at least 10 to 20 millimeters at kasabay din ang matinding localized thunderstorms. Ayan, kitang-kita naman po dito sa ating dashboard na halos sa umaabot. Tingnan natin yung last frame. Yan, 373 lightning strikes ang aktibo ngayon dyan sa baybay ng Ilocos Norte. So ingat po sa mga kababayan natin dyan at hopefully hindi naman kayo binabaa siguro dyan dahil ngayon lang siguro kayo uulanin ng malakas-lakas ng konti. Ingat na lamang sa mga pagkulog at pagkidlat dahil tuloy-tuloy pa rin nadedetect na ating lightning detection system. Pero may mga ilang pagkulog at pagkidlat sa may bandang Mindoro area at Southern Luzon. So kasabay yan ay nakataas din ang thunderstorm watch ayon sa data pwede pag-asa ang most of Southern Luzon daw. So within 1 to 2 hours on effectivity nito kasama na ang Masbate at Oriental Mindoro. Yan. Asahan na rin natin sa may bandang Occidental Mindoro lalo na sa may bandang Lubang po. So expected ang moderate to heavy rain showers daw ha at may mga pagkulog at pagkidlat daw. Bandang Lubang medyo may mga pagkulog at pagkidlat talaga dyan. So ingat po mga folks. At sa Visayas naman, ang area ng Palawan, Occidental Mindoro at Antique, nakataas po ang moderate to heavy rain showers daw yung forecast. 1 to 2 hours din daw ang nakataas dito. So mula sa Palawan, ang bandang Batarasa at sa may bandang Occidental Mindoro naman ang San Jose at Magsaysay. Sa Antique naman ang Kaluya. So 1 to 2 hours din effectivity niyan. Sa NCR daw ang Mega Manila within 12 hours ang expectancy ng forecast na magkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms. So take note na lamang yan mga folks. Hopefully pumasok po yan dahil wala ng 3 araw wala tayong naging pag-ulan sa Metro Manila. Yan. Sa Visayas naman, most likely ang Cebu, Bohol, Siquijor, although katamtaman ng panahon dyan, so very isolated lang din ang mga pagkulog at pagkidlat. Maliban na naman sa may bandang west portions ng Negros sa Occidental or Oriental. At sa may bandang western sections po ng bandang Panay Island at Negros region po. Usually dyan, medyo maulap dyan at maulan po. The rest, kasama ng Iloilo, Guimaras, yan, kasama pa rin ang Palawan dito, Bohol, Cebu, yan, at Eastern Samar daw nakataas within 12 hours ang localized thunderstorm. So guaranteed na lamang din po ang forecast na yan.
So, the rest naman, sa Northern Luzon naman, ang Ilocos Norte nga po at Cagayan at Aurora ay nakataas ang localized thunderstorms. Gaya nga po na sinabi natin, base sa Doppler radar at ating lightning detection system, mostly dyan sa may bandang kalurang bahagi ng Ilocos Norte ang may matinding pagkulog at pagkilat. So, damay din ang ilang bahagi dyan sa may bandang Babuyan Islands o bandang Calayan, Cagayan po. Sa ating current conditions, overcast tayo, gloomy, wind, mahangin at few clouds ang umiiral, although hot humid na panahon pa rin tayo dito sa Metro Manila. At wala na po tayong binabantay na active na weather disturbance ha, so wala na po tayong binabantay na anumang invest. At within 3 days, wala tayong inaasahan na mamomonitor na anumang sama ng panahon. Sa lowest temperature na itala na kay weather station kaninang 3:54 AM, pinakamababa na ang 28.6 degrees Celsius. At kahapon, ang pinakamataas sa amin, 33.8 degrees Celsius lamang. Kahapon ito ng hapon at 2:25 PM. Ibig sabihin lamang, medyo mataas ang aming heat index, pumapalo pa rin ng 49.7 degrees Celsius ang init pandama. At since taghabagat na tayo at not typically na magiging maulan, nakanaka na lamang sa may bandang Cebu at bandang Bukidnon or bandang Eastern section sa Mindanao na medyo mataas ang heat index po ha. So yun po inaasahan nating magiging heat index sa forecast. Samantala sa PH extremes in past 24 hours naman, nangunguna ang Butuan sa may pinakamataas na heat index, pumapalo ng 37 degrees Celsius. So grabe ang init nito ha sa may Butuan ha. So makapapansin nyo bandang silangan ng bansa natin mas mainit po. Umiiral kasi ngayon dyan ang Esteli, samantalang sa kanluran naman ay ang ating habagat po. Medyo nagko-compress ngayon sila dyan sa may bandang Northern Luzon nga po. Kaya madalas nagkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms dyan sa bandang kaluran ng Northern Luzon. So very obvious naman mga folks. Sa last temperature naman sa Baguio, almost stationary pa rin sila at 17.4 degrees Celsius. Ang Masbate naman ang nakatotal ng total rainfall at 38.2 mm total rainfall at sa average wind speed naman ng Itbayat Batanes, nakatotal sila ng 13.5 kilometers per hour na bugso ng hangin. Yan. So 13.5 kilometers. Samantalang sa amin sa Caloocan, pinakamataas na ang 19.2 kilometers per hour na average 1 hour wind speed sa amin. So lumalabas ay mas mataas kami sa Caloocan. So kasi partida 1 hour average pa lamang yan. Well, obvious naman, nakikita nyo naman sa aking wind vane at anemometer na malakas po ang ating bugso ng hangin. Pumapalo pa rin yan ng hanggang 24.8 km per hour at bugsong halos mahigit 40 km per hour. So very obvious naman po yan. Outside humidity natin medyo mataas ha, 85%. So pagka lumalagkit ang inyong alinsangan, kapag tumataas ang ating outside temperature, very obvious na po, maalinsangan tayo. Pero pag hindi naman, ay medyo lumalabas, medyo humid lang tayo. Ganun ang mangyayari dahil mataas ang ating outside humidity at walang pinagbago ito since last hour. 1,000 hectopascals naman barometric reading natin at steady ito since last hour. Low tide pa po tayo at nasa at least minimum low within 5 hours pa to maximum high tide. So mababa ang ating sea level. So double check natin ha yung ating latest for high tide and low tide status. Makita natin in 3 days, pinakamataas pa rin ang 0.8 meters ang taas ng alon. Yan. Ngayong araw, pinakamataas mamaya hanggang 0.6 to 0.8 meters lamang. So mataas pero din sa may bandang kaluran pa rin naman sa medyo malakas po yung alon natin, lalo na sa may bandang extreme Northern Luzon sa kaluran. Ingat po ha, lalo na dyan sa may bandang La Union, pataas na yan na Ilocos Norte po. Malakas pong alon dyan dahil nandyan po yung concentration ng malakas na habagat natin ha. Dito sa may bandang Palawan pababa medyo kalmado ng konti. Although malakas pa rin ang bugso ng hangin, wala nga lang kasabay ito na tubig ulan po dahil wala masyadong water vapor dyan. Ang medyo mataas dyan sa may bandang hilagang bahagi sa kanluran ng Northern Luzon. So maliwanag yan ha mga folks. So okay naman natin air quality in the past days. Mababa naman ang ating air quality. So medyo good po tayo. Wala tayong magiging komento. Pero magmas pa rin po tayo dahil merong thermal inversion na nagaganap. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at lulubog po ito mamayang 6:24 PM. At ang ating waning crescent at 42% illuminated na lamang na liwanag ng buwan. So papalubog pa lamang po ito at elevation 22 degree elevation. So palubog pa lamang po ito sa western sections. Matatanaw nyo pa yan kapag medyo dimmer ang liwanag ng araw. So palubog pa lamang po yan. At ang ating moonrise bukas pa po na madaling araw 12:51 AM at lulubog po ito palubog pa lamang ito ngayong tanghali 12:32 PM pa lang po ng tanghali dahil nasa
elevation of 22 degrees pa lamang ito. At sa ating local weather outlook para ngayong Tuesday and Wednesday, well, very obvious, maulap ang panahon natin. Medyo humid tayo kabilang na bukas ng Miyerkules. Although sa Miyerkules, maliit ang chance ng pag-ulan, 10 to 13. Well, swertihan na lamang kung pumasok. Ganon din ngayong araw, 10 to 13% lamang ang chance na pag-ulan natin. Mostly, magiging part nito, mostly tayo sa halos maghapon. Ganon din bukas. At may mga chance daw ng pag-ulan. Well, maliit lang ang chance nito. Highest and lowest temperature expected maglalaro between 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 28 to 29 degrees Celsius. Sa ating weekdays, whole weekdays kung magiging maulan na ba tayo? Well, maliliit ang chance pero pagdating daw ng pa-weekend, mukhang tataas ang chance na pag-ulan natin na naglalaro 50% to ayan, mga 50% hanggang Sunday. Pero while this week po naglalaro lamang 30 to 20% na tsansa ng uulanin tayo sa Metro Manila. So mararamdaman pa rin natin yung latak ng ating hot dry season pa rin. Despite na tapos na ang transitioning ng ating onset ng hot dry season. Pero yung latak pa ng init dala po ng istalis, medyo ramdam pa rin natin dito sa Metro Manila. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makita natin ang water vapor ay matatanaw pa rin natin dito sa may bandang extreme northwestern Luzon. Mapapansin po natin yung daloy ng habagat masyadong mataas o malayo dito sa bandang kaluran ng bansa. Yung highly concentration ng habagat nandito sa may bandang West Philippine Sea or pagitan po ng South China Sea sa West Philippine Sea. At makikita natin yung pinanggagalingan nito. Malakas po ang daloy mula Thailand, yan, sa may Bangkok, kung malakas ang ulan dyan sa Thailand. And then, tumatawid dito ng Vietnam. And then, pagka-exit, dadaan ito ng bandang Paracel Islands. At yung iba dito sa pagitan po ng South China Sea at West Philippine Sea. At yung ibang water vapor dumadaloy malapit sa bandang Ilocos Norte. So, bandang Ilocos Norte, sa Bacudpod, Lawang, City of Batac, yan, Bigan, hanggang dyan sa paligid na yan ng bandang Alaminos, Pangasinan, Bolinao, ay makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog po. Ingat na lamang po sa posibleng pagbaha. Yan. So, medyo ngayon lang kayo nakakaranas ng medyo malakas-lakas na madalas na pag-ulan. Kaya mukhang wala naman tayong nakikitaan na delikado na magkaroon ng matitinding pagbaha po. So, kabilang na ang Benguet at Baguio. And most areas ng extreme north Luzon kabilang na sa paligid nito ng Mountain Province, yan, Ifugao, ay magkakaroon ng maulap na yung papurin. Although, mas manipis ito, hindi kagaya sa may bandang kaluran. Na kung saan malakas ang daloy ng ating southwest monsoon, ayan, kitang-kita naman po, maging ang bandang isla natin sa bandang Batanes Group of Islands. Kasi ang concentration ng matitinding ulan ngayon sa pagitan po ng Guangdong kasama ng Hong Kong at Hainan, matitinding ngayon ang pag-ulan dyan. Kaya matitindi rin ang mga pagkulog at pagkidlat. Intense thunderstorm po ang nararanasan nila dyan. At yung dito sa ilang bahagi natin sa extreme north Luzon sa Kanluran, nakakaranas din tayo ng medyo intense na thunderstorm. O doon sa karagatan po yung sentro nito. Makikita natin sa ibang Himawari satellite imagery natin, kung i-activate natin yung mas malinaw na kuha, kung i-activate natin yung RGB, makita natin yung mga kaulapan dito sa may bandang extreme north Luzon sa Kanluran. Kasalukuyang mas maulap ngayon ang buong Ilocos region, kasama na ang ilang parte ng Kalinga, Abra, yan, Apayao, yan, sakop yan. I-activate natin ang heavy rain potential. Makikita natin ang heavy rain potential ay nababalot ngayon ng matinding heavy rains ang Ilocos Norte kasama ng Pagudpud, Claveria, yan, sakop na ng Cagayan yan at pababa ng Pasukuin, Lawag, Batac hanggang dyan na yan sa Bigan all the way ilang bahagi ng La Union area. Yan. Pataas din ang alon dyan ha, so delikado po pumalaot dyan sa bandang baybay na binanggit natin sa Ilocos region pababa ng La Union. Ayun o, matindi ang heavy rain showers dyan. Then sa silangang bahagi naman ng Cagayan Valley ay medyo maulap pa rin tayo, although hot humid na panahon ang umihiral, katamtaman, kabilang na ang Tugigaraw, Ilagan, Isabela, pababa na yan ng bandang Aurora region. And then the rest ng bandang Northern Luzon sa Nueva Vizcaya hanggang Central Luzon, maulap tayo, hot humid din, pero katamtaman ng panahon. Kabilang na ang Tarlac at ilang bahagi sa Zambales, pababa ng Olongapo, Bataan. At mula dito sa sentro ng Central Luzon ng bandang Nueva Ecija, pababa na yan ng bandang Mabalacat, Pampanga, Arayat, San Miguel, Bulacan, papasok na yan ng San Fernando hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Bagamat gloomy tayo pero katamtaman at hot o humid na panahon po.
So siguro sa bandang hapon magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers dyan kung pumasok po yung forecast. Mababa lang kasi ang forecast natin. Kasama na ang buong Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. Maaraw tayo pero gloomy ang panahon at humid ang ating paligid. Kabilang na ang Bicol region na magiging partly cloudy to somewhat cloudy ang ilang bahagi po ng Bicol region. Most entirely ng Bicol region na po yan mula Camarines Norte, Camarines Sur, Mapairi, Gamanyan, Legazpi, or Sorsogon. Isolated lang din na mapag-ulan ang maaring umiral mamayang hapon. Dulot lamang yan ng easterly trade wind o yung mga afternoon rain showers natin na iiral. So sa mga kababayan natin, kung inakala natin wala tayong umiiral na istilis, medyo may umiiral po tayong istilis dito ha. Kaya medyo maalinsangan tayo sa silangang bahagi ng bansa. And the rest naman ng South Luzon, bagamat may forecast po ng mga localized thunderstorms, magiging maaraw tayo at hot humid na panahon, partly cloudy to somewhat cloudy tayo silang bahagi, especially dyan sa bandang Mimaropa area. Mapapansin natin ang ilang bahagi ng Occidental Mindoro, light to some moderate lamang ang pag-ulan, manakanaka lamang ng mga moderate and heavy rain showers dyan sa bandang Marinduque, Romblon, ilang bahagi ng Masbate at Burias Island. Hindi naman tumatagal yan ng mga 30 minutes to 1 hour po. And the rest ng Palawan, magiging gloomy rin tayo, kabilang na ang Batara sa Balabac, so maaaring magkaroon tayo ng mga ilang light to some moderate rain showers po. May activate natin ang natural color mode para makita natin yung areas ng mataas ang natural coloricity. Mapapansin natin ang ilang lamang kaulapan dito sa may bandang Bataras at Balabac lamang. At mapapansin natin halos maaraw ang paligid nito ng Kalayaan Group of Islands. So mga nakanakang kaulapan lamang nakikita natin sa buong South Luzon at Mimaropa. At ilang bahagi ng kalduran ng Visayas, kabilang na ang Panay Island at Negros Region, mayroong mga forecast tayo ng mga localized thunderstorms pero mga maliitan lamang ito na hindi tumatagal ng mahigit isang oras o 30 minutes lang. So medyo good thing lang po mga folks. And the rest naman ng Negros Region, magkakaroon tayo ng mga maulap na yung papurin pero maaraw at medyo maalinsangan tayo. Kabilang na ang Cebu, Bohol, South Leyte at Eastern Samar area. Very minimal, very isolated lamang ang mga pag-ulan natin. Kalat-kalat na mga pag-ulan na may ilang mga pagkulog at pagkidlat paminsanan lamang lalo na sa bandang hapon po. Pagdating naman ng Mindanao, mapapansin din natin ang mga maulap na yung papurin. So mapapansin natin dito sa natural color, yung mga kalat-kalat ito ng mga clustered na mga kaulapan ito. Magbubunsod lamang yan ng mga ilang light to some moderate and some heavy rain showers dahil kung i-activate natin heavy rain potential, madalas moderate rain showers ang nakikitaan natin. Kabilang na ang buong Zamboanga Peninsula sa Zamboanga, Sibugay at City of Zamboanga na yan abot. Kabilang na ang isla natin sa Basilan at Hulusulu. Meanwhile, dito sa bahagi nga po ng Sorsogon area, kasama na ang buong Maguindanao area, Sultan Kudarat, South Cotabato at kung saan ay nakakalungkot ang sinapit ng mga taga General Santos and the rest ng Davao Occidental, pababa na yan ng Malapatan, Giyan hanggang Sarangani po. Dahil sa isang malakas na magnitude 7.8 na lindol na nireport natin kahapon po. At nakita natin na measurement din natin na grabe po ang naging pinsala at nakita nyo na sa mga balita ang malakas na naging pinsala. Pati yung monitoring natin sa ating tsunami ay nakita rin natin ang actual kung paano nagbe-behave yung tsunami waves. Although at least mga 1.1 meter lamang ang taas. Ayon naman kay PBOX, umabot to ng 3 meters. Pero kung susukatin yan, mga hanggang 1.1 lang talaga nakikitaan natin. Kasi yung actual measurement ng ating buoy, yung pressure waves, yung pressure ng wave na na-create ng lindol dito sa may bandang dagat, karagatan ito ng bandang Davao Occidental or bandang General Santos dito, yung epicenter niya. So nakakalungkot po, pero sa panahon ngayon magiging maaraw tayo. So medyo sumilong-silong muna tayo ha, although magiging partly cloudy dito. Sa mostly cloudy tayo at all times. Kasama na ang Davao Region, Central ng Mindanao sa Bukidnon, Northern Mindanao, magiging katamtaman ng panahon natin. Partly cloudy to somewhat cloudy lamang sa ilang bahagi ng Northern Luzon, pero maghapon halos maaraw at maalinsangan ng panahon natin. Kabilang na ang buong Agusan del Sur, Davao de Oro, sa bandang Compostela Valley, eastern sections ng Mindanao mula Hinatuan, pababa na yan ng bandang Bangaga. Pero dito sa bandang Manay, pababa ng most of Davao Oriental, ng Mati, Lupon hanggang Governor Generoso, at least medyo mga partly cloudy lamang to sa mostly cloudy nga iral. So may mga afternoon rain showers and localized thunderstorms lang ang iiral dyan. Pero all in all, ang buong Visayas at Mindanao halos magiging katamtaman lang ang maghapon nila at medyo mas hot humid na panahon. Hindi masyado o hindi kagaya sa bandang Northern Luzon, mapapansin natin kung saan lamang apektado ng habagat ang ilang bahagi sa extreme Northern Luzon, lalo na sa kalurang bahagi nito mula Ilocos Region hanggang Pangasinan.
At dahil wala naman tayong binabantayan na anumang tropical wave o anumang invest, dahil nalusaw na nga po itong isang araw nitong si dating bagyong Doming at yung isang sumunod sa kanya si Esther na agad din naman ding nalusaw. So pansin nyo po dalawa na kaagad tayo na bagyo. Although mapansin natin pumasok lamang ang at least 40% chance na maring may mabuo tayo na malakas na bagyo. Pero again, isang senaryo lamang yan, nakakadalawa na tayo yung senaryo, so maaaring ang isa lamang dito sa tatlo ang posibleng may bubuo na mas malakas po. Well, tingnan po natin. Kasi nga po, maaaring magbago yan dahil dependency din, nagkakaroon tayo ng high pressure area nga po dito sa ng Southern Japan. Mula sa ating mga computer models ng GFS, mapapansin natin, mataas lamang ang pag-iral po ng habagat sa kanluran, pero wala tayong na mamataan dito na anumang tropical wave sa ngayon. So magiging maulap at maulan lamang ang most of western sections ng bansa natin, kabilang na ang bandang Luzon area. Dahil po sa daloy ng habagat, ganon din ang nakikitaan kay ECMWF. So dahil sa habagat, magkakaroon lamang tayo ng mga mauulap na himpapurin sa bandang kaluran ng bansa, kalat-kalat na mga pag-ulan at mga localized thunderstorm. So far, yung sa ng Southern Mindanao, magpapatuloy pa rin yan dahil sa mas mainit na temperatura dyan kahit papaano. Although meron tayong mahinang istelis dito sa silangan ng bansa, kaya medyo malakit-lakit na alinsangan ang medyo mararamdaman natin sa may bandang silangan ng Luzon mula Cagayan Valley, Bicol Region at Eastern Visayas So makakaranas pa rin tayo ng medyo hot humid na panahon, pero may mga afternoon rain showers tayo na medyo iiral po. So wala naman tayo nakikitaan dito na anumang tropical wave na makikita muna sa malapit sa may bandang Guam po. Kaya natin sinabi mga 2 to 3 days pa po na wala tayong inaasahan na anumang sama ng panahon ngayong week na ito. Mula naman sa computer models ng Global Spectral Model ng Japan Meteorological Agency na pinagsamang pinoreseso ito ni Pag-asa sa kanilang data servers, makikita natin na makikita lang natin dito yung daloy lamang ng hanging habagat, pero masyadong tipid ang habagat ngayon. Medyo malayo sa distansya sa kalurang bahagi ng bansa. Pero ilang remnant nito nagpapaulap pa rin sa bandang kaluran ng bansa natin. And obviously, wala pa rin tayo nakikitaan na anumang tropical wave, although may mga ilang circulated o Coriolis na ilang maninipis na hangin na natatanaw tayo dito sa bandang silangan ng Mindanao sa labas ng PAR. Pero sa ngayon, nanatiling mababa ang tsansa na meron tayong inaasahang tropical wave o anumang invest na mamamataan nitong linggo na to sa loob ng 3 araw. So sa pinaka-mean sea level pressure, makikita natin na medyo may umiiral na high pressure area sa may bandang southeast of Japan. At dito naman sa bandang kaluran medyo mababa ang atmospheric pressure, kaya kaya po may mga bumababang atmospheric pressure diyan, pero masyadong compressed dahil sa frontal system naman sa may bandang China. So patuloy po ang daloy ng ating habagat diyan na tumatawid mula dito sa bandang Thailand hanggang Hainan po yan. So bandang Hong Kong po at Hainan ang mas ramdam ngayon ang matitinding pag-ulan po. At baka binabaha na ngayon sila sa may bandang Hong Kong. So pwede nyo makita yan sa mga CCTV gamit ang Windy. Merong mga cameras dyan. Pati ang inyong lingkod, meron tayong personal CCTV na naka-live sa windy.com kung gusto nyo po makita. Kung sisilipin ninyo ang Hainan at Hong Kong, inuulan sila ngayon dyan ng medyo matitindi. Lalo na sa may bandang Thailand, binabaha na ngayon sa kanila dyan sa bahagi ng Thailand. Mula naman sa ating West Pacific Basin, wala tayong magiging concern dahil wala naman tayong nakikitaan dito na panibagong Coriolis. May mga ilang abnormalities lang ng H anomaly pero wala tayong masyadong cyclonic observation. Take note na lamang sa ating week between June 10 to June 16 daw. Ayon kay NOAA, mayroon pa rin tsansa na may mabubuong isang mataas na tsansa ng bagyo between 40% hanggang June 17 to 23 po yan. May mga tsansa pa rin na mataas ang tsansa na may mabubuong aktibong low pressure area anytime. Well, pinorcast na rin natin, so take note na lamang po. Pero sa ngayon, sa loob ng 3 araw this week, wala tayong inaasahan na anumang sama ng panahon. Samantala sa ulat lindol, well, medyo bad news. Patuloy pa rin ang mga malalakas na aftershocks dyan sa may bandang Sarangani at dyan sa Sarangani at General Santos. Ayun o, mga aftershocks, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dito sa aking seismometer sa Caloocan, nakatotal ng halos 8 na aftershocks. Kahapon, no, masunod-sunod pa rin yung malalakas na paghinig. Magnitude 5.6, magnitude 5.2. Yan o, nadedetect ng aking seismometer kahapon ng hapon. Sunod-sunod po ang grabing mga paghinig. At ang dami talaga ang nasalanta
malakas na magnitude 7.8 kahapon na lindol dyan. So ang mga kababayan natin, hopefully walang masyadong maraming nasawi. Wala pang total assessment yung ating National Disaster and Coordinating Council. So kilos-kilos naman mga folks, yung mga government o LGUs natin dyan. Huwag nyo muna intindihin ang politika, tulungan po muna natin yung mga kababayan natin dyan sa may bandang General Santos. At patuloy pa rin na nalulungkot ang mga kababayan natin dyan. At yung ibang mga LGU sa iba't ibang karatig lalawigan ay nagsipuntahan na yata dyan sa may bandang Gensan at tinutulungan na ngayon yung mga nasa lanta nating kababayan. Kitang-kita ko, nakita ko rin kahapon yung mga ilang kuha, bumagsak na isang fast food chain at yung second floor yata yung isang AM o FM radio station. Wasak talaga lahat parang dinimolish lang ang itsura. So yung may eskwelahan din ng public school, bumagsak din lahat. So matindi, malakas talaga, mabot sa intensity. Dito sa aking measurement sa Metro Manila, mula nung na-detect yung ng lindol, ay umabot sa intensity 5.5 yung measurement ko dito sa Caloocan. So kung malapit sa epicenter dyan sa bandang Gensan, well, very obvious, malamang intensity 6 yan, panigurado. Dito sa amin sa Caloocan, intensity 5.5. Kung i-measurement nyo, kukunin nyo lamang para makuha intensity, kukunin nyo po yung pinaka depth at yung pinaka magnitude correlation between magnitude 7.04 and 7.8. Kukunin nyo po yung primary curve wave dyan, makikita nyo po yung intensity correspondence. Yan. Yung may mga seismograph lamang ang nakaka-measurement yan. So yung mineasure ko sa akin dito sa Caloocan, 5.5 po yung intensity. So since napakalayo naman namin mula sa General Santos, habang nagta-travel yung secondary wave, ay nagdi-diminish yan all the time habang nagta-travel yan sa lupa. And then yun lamang ang na-measurement namin. So kung i-ratio natin yan sa iba ng General Santos, papalo rin talaga na intensity 6 yan o 6.5. Ganun po kadelikado ang naging lindol kahapon dyan sa General Santos. At kung titingnan naman natin sa pinaka-data feed ni PBOX, ito na po yung kasalukuyang mga lindol sa paligid ng General Santos. Patuloy po yung mga aftershocks dyan na malalakas. Ingat po sa mga kababayan natin dyan sa Gensan. So kung susukatin natin ito, kung ilan ang total earthquake sa paligid ng General Santos, nasa total of 274 po na aftershocks. Nakakalungkot naman, grabe. Grabe, ang dami. At tuloy-tuloy pa rin po yung mga paglindol dyan. So sana po ay matulungan po ng mga local LGUs natin, yung mga kapitbahay natin dyan sa Davao Region. Ang City of Davao, nag-respond din na sila ng mga rescuer dyan at yung at least hanggang kayang maitutulong ng City of Davao at ilang bayan natin sa Davao Region. Hopefully makatulong po yung mga local government units natin. So mas napuruhan ang bandang Sarangani at General Santos, kasama na, kabilang na ang Jose Abad Santos, ang paligid na ito ng Gian, yan, Malapatan, yan, grabe, yan, nandiyan yung epicenter. So grabe talaga ang pagyinig. Buti na lang medyo kalmado na po yung waves na nadedetect dito. Yan. Pasensya na kayo, medyo limited lang yung ating resources na nagagamit ng ating webpage kasi murahin lang na internet service. Yung ating webpage. So pwede naman proceed ng donation siguro, yung kung pwedeng mag-donate sa inyong lingkod, pwede naman po para ma-increase natin yung resources ng webpage. Nililimit lang kasi. So makita natin dito sa sea level ay medyo may mga ilang ripple pa na detect. Pero kahapon grabe yung ayan, pumalo pa ng 0.8 meters 0.8 meters kahapon pa ng mga tanghali. And then dahan-dahan humihina na ito, naging 0.2 mula 0.7, 0.5, 0.4 yan. Ganon po, grabe yung naging minor tsunami. Buti na lang mahina siya. Yan. Kahapon diniscuss ko din, umabot yan dito sa memban ng Palau, yung grabing yanig.
Yan, medyo may mga pressure wave pa rin na nadedetect dito. Kitang-kita naman yung mga folks. Dito rin sa itaas. At least dito medyo kalmado na. Pero kahapon na-detect din ha, yung sea level dyan. So, ganun po kalakas yung naging pagyanig dyan sa may bandang Gensan. Yan. Wala naman ng nakataas na tsunami alert so far. At mapapansin natin, napakaraming registered earthquake na kagad. At ang daming magnitude 4 na patuloy pa rin. At meron nga pong isang magnitude 5 tayo na na-record dito. Ayan. Sa Balot Island naman. Well, dyan pa rin sa paligid ng epicenter. Naganap ito 7:38 AM, magnitude 5.2 at lalim 17 km po yung lalim. Southwest ito ng Balot Island, Sarangani ng Davao Occidental. So ingat po mga kababayan natin dyan, ay patuloy pa rin yung mga sunod-sunod na aftershocks po. Yan. Sa nearby earthquakes, ganun din, more than 20 yung detected dito. Ito po ganun karami. Ayan, mula sa magnitude 7.8, magnitude 6, so daming sunod-sunod po na mga pagyanig na naganap kahapon hanggang ngayong araw po. Base na rin dito. Ito po yung sa data ni USGS Geological Survey. Ito po yung dami ng lindol na naitala dyan sa paligid. Yan, ganyan po karami. Sa World Seismic Monitoring naman natin, ganun din karami ang namataan dito. Yan, sobrang dami. Yan ay mula kahapon mga folks. So mag-iingat pong lahat dahil patuloy pa rin ang malalakas na aftershocks. At mula naman sa ating historical earthquake data, para mabilang natin yung total earthquake ngayong araw. So for the month of June, so sigurado ang bilis umabot ng 1,000 ito. Total earthquakes na ngayon natin ay 656 earthquakes, 622 dito sa magnitude 2.0 pataas, 29 sa magnitude 4, tatlong magnitude 5 at isang magnitude 6 at isang magnitude 7, which is yung magnitude 7.8. So tatlo na kagad yung recorded dito, ayon yan sa data feed ni PBOX. Yan. So nasa tatlo yung magnitude 5, isang magnitude 6. Yan po yung total earthquakes natin ngayong araw po. Yan. So dumadami na kagad yung total earthquakes natin, mabot na agad 7,466. Hindi kasamang magnitude 1.0 ay nasa 5,086 siya. Yan. Patuloy pa rin na nadadagdagan yung ating total earthquakes mga folks. So hopefully ay mag-iingat po ang lahat. Yan, patuloy pa rin na nadadagdagan po yung month of June natin. 656 total earthquakes. Dami. Yan, baka mabilis lumagpas kagad ng 1,000 yan bago matapos ang month of June dahil nagkaroon tayo ng isang malakas na paglindol nga po mula kahapon. Yan. Wala pang lumalabas sa USGS historical stronger earthquakes. So mukhang wala pa nga. Yung huling naging malakas na lindol dyan malapit sa Sarangani, dito sa historical earthquake naganap noong November 20, 1984. So mga 4 na taong gulang pa lamang po ako nito. Yan. Mga 4 na taong gulang. Magnitude 7.5 din na lindol yan. 4:15 po ng hapon naganap din ang paglindol. Yan. 41 years ago po ito. So yung isa, magnitude 7.8, ito na yung kahapon. Yan. Sa southwest ng Maasin o southeast ng Maasin naman ito. Alanganing southwest, southeast. Yan. Magnitude 7.8, bago lamang kaya 0 years. So kahapon lang kasi naganap ito. Eksakto 7:37 ng umaga nagpayanig. Unang araw pa naman sana ng klase ito sa mga public schools. So yan. Dito 7.5 sa Sarangani. Yan yung huling mga record na mga malalakas na lindol na naitala diyan sa malapit sa General Santos. Yung huling naging malakas na magnitude at marami rin ang na-damage noong 1984 pa. Yan. 41 years ago. Yan, yung malapit dyan. And the rest, puro mga magnitude 6 na ito. Magnitude 6. Yan. So, kahapon lamang ang nagkaroon tayo ng malakas na naman ang pagyanig dyan malapit sa General Santos. So, mula noong 41 years ago na nagkaroon din tayo ng malakas na pagyanig dyan noong 1984. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, June 9, 2026.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, June 9, 2026. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating magtatanghali na actually sa ating report. Asahan natin na sunod-sunod pa rin tayo ng mga ilang mga pagyanig na lindol dyan sa may bandang Sarangani. So ingat po mga folks. At ganun din sa magiging panahon natin na patuloy na makakaranasan ng hot, humid na panahon sa Metro Manila despite na meron tayong overcast, gloomy at partly cloudy sa maghapon. At visit lang po sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.